Sa second floor. So, ayun, baka na... Binili ko to kahapon. Dito ko na lang siguro ilagay. Ito meron pa din. Ito siya. Oops. So, maglalaba ako ngayon ng mga bedsheets dahil maganda yung aming weather. Very today. Kumbaga, sunny ang aming weather. And kagabi umulan siya. Yun nga sa vlog ko, nakita nyo. Gabi na siya umulan. Pero I think this year parang hindi ganun yung guys, yung ulan na grabe. Pero ano pa to? Ilang araw na lang tong ulan na to dahil magdadasay na. Dahil malungkot naman pagdasay na at uulan. Hindi maka-enjoy yung tao. Pero usually naman pagdasay, hindi na siya maulan. Anihan na yan ng mga palay itong end of the month. Or before, or mga first week of October. Yan, anihan na yan sila ng mga palay. Pero this year parang hindi ganun ang ulan. Dito ko na lang ilagay. Parang pareho lang din pala sila. Blue. Blue din ito. Pareho silang kulay. Ilang liter? 1 liter. Ito. Mabango din itong mga to guys. 1 liter din. Ayan, sayang. Mas gusto ko yung liquid kaysa sa powder. Mabango na ito kaya kung hindi naman mababaho yung mga damit nyo. Nuni downy. Maganda naman yung tela pag after mo labahan. Soft naman siya. So, ayan. Meron pa kasi konti sa basahan. Labahan natin. Okay guys, pailawin ko lang. Ayan, pailawin natin. So, today, maghahanap tayo ng kurtina. Kasi, ito yung araw na bibili tayo ng kurtina. So, sabi ko kay Deepak, yung bintana dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na kurtina ang bibilhin natin. And hindi namin bibilhin yung katulad sa itaas dahil yung sa taas, pabilisan yun ang pagbili namin ni Deepak. Dahil nung time na umuwi kami, kailangan namin talaga. At saka, matagal-tagal pa bago kung magpatahi kami, matagal-tagal bago matapos yung kurtina. So, para madali, yun, dyan na nga lang kami bumili o dito lang. Ay, dyan ba? Nakalimutan ko. Basta, mabilisan lang guys kung makikita nyo. Pero ang mga kurtina sa taas is bago pa. Ito, kung makikita nyo sa mga vlogs ko, sobrang lumang-luma na talaga itong mga kurtina na ito. Simula nung nakalipat sila ni Ama sa second floor, wala pa kami dito. Ito na yung nagiging kurtina nila. Kumbaga, sobrang luma na talaga ito. And plus, ito yung sofa. Ito ay bibilhan natin ng cover. So, hindi naman madumi yung sofa namin, pero sadya lang talaga nag-fade na siya. Kasi, yung original na color nito is khaki. So, dito lagi ang naupuan. Tingnan nyo doon, hindi sila pantay pareho. Dahil ito para bang numipis na siya, guys. Numipis na itong kulay niya. So, ngayon, maghahanap kami nung cover ng sofa na ito. Ayaw namin, at sinabi ko kay Deepak, ayoko yung very common dito na sofa cover, na parang na-stretch siya. Kasi kahit saan ka pumunta ng bahay, pare-pareho. Gusto ko rin yung katulad sa kanila Inday Neneng, kaso lang hindi ko pa natanong si Inday Neneng kung saan nila nabili yun. Pero titingnan na lang natin talaga, kasi parang almost same kami ni Inday Neneng ng sofa, pero sa kanila, dahil since maliit lang yung space nila, and sa amin sobrang laki. Ang nagpagawa nito ay ang kuya, ang brother-in-law ko, at ako ang nagpili nung design. Naghanap ako sa Pinterest at pinagawa talaga namin to. Pero magandang quality siya guys ha, magandang quality siya hanggang ngayon dahil hindi siya budol.
yung mga, ano niya, anong tawag nito guys? Hindi siya yung yung pag, ang tagal na nito, promise. Siguro, simula nung dumating kami, almost 6 na taon na itong sofa namin. At hindi siya budol, means siksik talaga yung pagkalagay nila. And hindi siya foam. Hindi siya foam yung nilagay nila. Basta maganda. Kasi hanggang ngayon, pag inupuan mo siya, talagang, yung quality ba? Same pa rin siya kung paano nila dineliver. Yun lang, yung syempre ito, kasi may nag-comment dyan, ang dumi na ata ng sofa nyo. Hindi siya madumi. Sadyang, lagi kasi dito, di ba? Dito talaga naupo lagi. Dito bira. Tingnan nyo iba ang kulay nila. So, kaya ayun. And yung kulay, ako din nagpili nito. Gawa nga ng, alam nyo naman sa Nepal, hindi ka pwedeng magkaroon ng bright na kulay na sofa. Pinapahanap din ni Ama yung sofa cover na ito at nagsabi siya sa akin, gusto niya bright na kulay. So, bright na kulay, alam ko na yung ibig niya sabihin. Ayaw niya yung dark. Kasi nga, yung dingding natin, iba-ibang kulay, merong purple, merong pink doon, merong orange dito, pink, halo-halo na yung kulay ng ating dingding. So, siguro ko lang, mix-match ko na lang siya, pati kortina. And regarding kay Didi, alam nyo magaling talaga si Didi ba? Kumaga napakabuti nyo guys, kasi kagabi, di ba maulan, nung paliko na kami, may nakapayong, tapos yung bata, kung sa Ilonggo pa nakaababa siya, nasa likod siya nung nanay niya. So, hindi ko na-notice si Didi dahil ang dilim. Tapos, bigla siya nagsabi na, kumaga, namaste, nakaano talaga siya guys, ganun talaga siya guys ba? Kaya ayoko namang sobrang ganun kasi parang ang taas-taas mo naman yung sa sarili mo na ginaganon ka. So sabi ko na lang sa kanya, hello Didi, sabi ko sa kanya. And then, ayun, siya pala, sabi niya, hindi daw siya today makaka-report, gawa nga ng may kasal yung brother niya. So ayun, at least, tingnan nyo, kahit grabe ang ulan, balak niyang pumunta dito sa bahay para mag-inform lang sa amin. Ayun, hindi ko pa alam kung anong aking maluluto. And I think matutuloy na yung ating egg curry. Dahil may mga itlog tayo. So, mag-egg curry lang ako. And ayoko nang lumabas kasi alam nyo guys, yung makikita nating gulay, pare-pareho lang din. Alam ko na kung ano yung makikita ko na gulay guys. Kaya, hindi na ako lalabas. Ay, may butas pala yung kilikili ko. Ewan ko, mahilig ako magsuot sa mga butas-butas na damit kasi feeling relax ko ba. So, ayun guys. At saka, ayun, mag-egg curry lang tayo. And magluluto ako ng maaga. Naglalaba ako. Kasi nga yung mga bedsheets, today yung target ko na labhan. Yung mga blankets muna. And mabilis lang naman yung isampay ang mga blankets. Kasi nga, maganda talaga yung araw namin ngayon. Para bago kami umalis, makuha ko na yung mga bedsheets. So, yun, and uniform ni Johan konti. So, maglaga muna ako ng itlog, maghiwa-hiwa ng mga kung ano-ano. And magluto tayo ng chicken curry. Egg curry. Di ba naipakita ko na sa inyo yung egg curry? Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano kulutuin yung egg curry, guys. Pero sa mga hindi pa po nakakapanood kung paano ko lutuin, magluto na tayo. Okay, guys? So, naglaga na tayo 4 lang na itlog. Dahil kami lang namang 2 ni Deepak. Isang itlog lang ang kaya kong kainin dyan. And siya, I think, 2. So, ayan. Okay na yan, guys. So, magsampay muna tayo dahil narinig ko ng washing machine. God, bumaha na naman dito. Bumaha na naman dito, guys. Nakikita niyo ba ako? Alam niyo, wala na kaming problema ngayon sa tubig. Kasi nga, ginagamit na namin yung deep well. So, pwede tayong maglaba as much as we can. Mahirap kasi minsan, lalo pag nandito sila, daming tao. So, kailangan, yan na lang yung gagamitin namin para hindi kami ma-short sa tubig. Aming, guys, tangke sa itaas, isang 1,000 liters. Mas malaki itong isa eh. Magkano itong isa? How much this? I think, nasa ilang litro ito. Mas malaki ito yung isa. Oh. Ayan. Yan sa kay Didi, mga 1,000 liter din yung sa kapitbahay. Gano'n naman dito, standard. Hala, nagbaha na dito. Sandali muna guys, kuhanin ko muna yung tubig na yan. Tayo pwedeng maglatay-latay. Wala tayong choice. Alikabok lang naman to, yung nagbabara dito. Dumi nito. Mamaya ko nang.
Kasi pag nag-mix mamaya, paan natin. Pag medyo wala na. Ay. Alam nyo ba guys, yung kapitbahay ko, yung nanguha ng peach. Bali guys, yung kanyang mangga, itinanim niya guys sa misitera niya. Baka ganun din yung gagawin ko. Tingnan niyo yung mangga niya guys. Oh. Teka lang, i-zoom ko guys. Ay, naka-zoom na pala tayo. Yan yung mangga niya. Yan, sapat niya nilagay. Sa akin, teka lang, naka-zoom tayo. Yan. Sa akin naman guys, tatlo yung natubo sa baba. So yun ang sabi ko kay Deepak, ilipat ko siya sa pot. Pero ang problema naman, saan namin yan ilalagay? Kasi magkakahoy yan siya. Pero sabi ko nga kay Deepak, tingnan mo yung kapitbahay natin, nilagay niya sa pot yung kanyang mangga. Samantala sa atin, tatlo. Kung paano ko nagis yung tatlong buto-buto ng mangga, ay, tumubo siya guys. Alam niyo ba si Inday Nining, sa kakahagis niya ng papaya, ang dilim ko ano, ayan, sa kakahagis ng papaya, ni Inday Nining, nagtubo ang kanyang papaya, 2 piraso. Kaya sabi niya, pag nagbunga, bigyan si Ate Mila. Tawa ko talaga eh. Hayaan mo din Nining, pagbalik mo dito, pag magbunga yung mangga ko, bibigyan din kita. Sure na sure. Kung magbunga. So, ayun guys, nagsalang na naman ako 2 blankets. And let's start. Magluto na tayo. Pagbaba ko dito, tagimatayon yung gas. Gumaganon-ganon siya. Tagimatayon. Sa Ilonggo pa. Ngayon, wala rin akong sibuyas. So, lalabas tayo. Pagbalik na ni Deepak, bumaba siya saglit. Kasi, mayroong ibabalik sa kanya yung kaibigan niya na kinakainisan ko. Hindi ko na sa inyo sasabihin kung sino. Ang iba sa inyo alam nyo na. At kung sino nakakilala sa kanya. So ngayon, ibabalik na lang yon after a long time yung hiniram niya kay Deepak. May mga hiniram siyang mga gamit na ibabalik na niya. So, hindi siya dito pupunta dahil hindi siya pwedeng umapak sa bahay namin. Alam niya rin yun na hindi siya pwede dito. At saka, naawa din ako guys. Somehow, may pinagsamahan din kami. Pero, alam nyo yun, pag nadidisturbo na yung, paano ba sabihin yun? Yung pinakitaan ka na ng pagkabastos, iba na kasi yun. Sadya lang siguro, may mga kaibigan si Deepak na walang modo. In short ba? So, ayun, antayin ko na si Deepak na makabalik. Then, lalabas tayo. Dahil matagal na ni Deepak inaantayan. Yun lang guys. But anyway, sorry, na-share ko lang sa inyo. Dahil nga, lalabas sana ako. Nagkataon din si Deepak. Nagmamadali siya na lalabas siya. Kaya antayin ko muna. And wala na kaming gas. Pero sinabi ko na kay Deepak kasi this time wala kaming reserve. Hindi ko ba alam kung may reserve kami or wala. Kasi 3 yung gas namin kasi. Nagre-reserve kami. And this time, kailangan din namin ng reserve kasi nga, magdadasay na magmamahal na guys lahat guys. Pati mga gas kasi alam nila, magbibisi na rin yung mga tao. 3 yung gas namin. Parang may reserve pa kami guys kasi nakasara yung isa. Zoom ko sa inyo guys ha. May reserve pa kami. Naka-zoom na pala to. Ayan. May reserve pa kami isa. Meron pa kami. Akala ko wala. So, sorry. So, ayun guys, tingnan nyo yung mga palay oh. Malalaki na ba? O lagong-lago na siya. Ayan. Doon din, no? Almost kasi same yan sila. Yung iba nga na, labas na yung anong tawag doon? Yung bigas. Tingnan yung ulan kagabi kaya matubig. Matubig naman talaga tong lupa dito, guys, sa aming banda. Kaya yan lang yung maganda. Matubig siya. Hindi na nila kailangan magpatubig-tubig dito. Or yung nagtatanim yan na pamilya, babalik lang yan dyan sila pag nagkuha sila mo na tumutubo. So, ayun, baka nag-usap-usap pa sila, hindi pa siya bumabalik. At may gas naman kami pala, akala ko wala. Okay guys, so gumawa na ako. Flour ito. Minix ko siya, nilagyan ko siya pepper, powder pepper, yellow powder, meat masala, dashi, ayun, at konting salt. So, itidip lang natin ito. Tapos, prituhin ko pa itong itlog. Ayan. So, hindi ko lang alam guys sa iba kung paano sila magluto ng kanilang egg curry. Pero ito ay style ko. So, mix-mix lang natin.
Okay. So, ayan yung itlog. Nag-okay na yung gas natin. Hindi pa pala nasa itaas na. Kung hindi ko pa nakita nag-post, hindi ko alam nandyan na pala. At ako antay dito. So, ayan guys, konti lang natin i-roast. Tapos, mag-isa-gisa na tayo. Ito yung ating magiging sauce. Yung ating tomato sauce, ginawa ko. Kasi, i-gravy natin to guys. Okay guys, ito na yung ating itlog. Ayan, mag-isa na tayo. Okay guys, so naglagay na ako ng cumin seeds. Hindi pala naka-record. And fenugreek seeds. Ipa-dark lang natin yung kulay ng fenugreek seeds. Tapos, ilagay na natin yung ginger garlic paste na ginawa ko. Guys, yung aking ginger garlic paste, napadamihan ko siya ng tubig. Luya, bawang, and may mga spices. Cloves at saka cinnamon dahil wala akong cardamom. So ayan, at dark na yung ating fenugreek seeds. Ilagay ko ng ginger garlic paste na may mga spices. Okay guys, so ipa-dry ko lang ito. Pasensya na kayo sa ating pressure cooker kasi nga, guys, luto na yung rice natin. So pag nag-dry na siya konti, ilagay ko na yung tomato sauce. Hindi na ako nag-onions dahil tinamad na po akong lumabas. Bilisan na lang ito na luto. Napakabilis lang itong egg curry. Basta marunong na kayo, okay na yun. Okay guys, so I think pwede na nating ilagay yung tomato sauce na nagawa ko. Tomato sauce. Maglalagay din tayo ng tubig. Pero of course, again, lulutuin ko muna yung kamatis. So, maglalagay din tayo dito ng panlasa. Yellow powder. And then meat masala ulit. Dashi. Dashi optional. Pag may magic sarap yun, gamit din kayo. Para pampadagdag lasa. Alam nyo kasi dito guys, salt lang pampalasa talaga nila. Pepper. Powder pepper. Mag-iiba na yung kulay niya mamaya, guys. Di ba pula? Pag nalagyan na natin ng mga masala, iba na yan. Tapos nalagay tayo ng tubig mamaya. May mga mabibilis din na pagkain ng Nepali. Yung gunrok, pag na yun, sobrang nagmamadali kayo. Napakadali lang yun. Okay, lagay na tayo ng water. Okay na yan. Ganyan din parang fish curry nila guys. So, hindi naman ganun kadami yung ating itlog. So, okay na yan. Pakuluan lang natin to. Pag nakulo na siya, ilagay na natin yung itlog. And then low fire. Tapos, yun, coriander. Okay na. Luto na. Kain na tayo. Basta naka-ready na yung mga recipe. Mabilis na lang, guys. Ilagay natin yung itlog. Itlog! Guys, so I think okay na dahil makita nyo yung mantika pag nasa taas na. So okay na yan. Lagyan natin ng coriander. Ayan. Okay, luto na. Kain na po tayo. So tikman natin yung ating egg curry. Guys. Ayan, kain tayo. Okay guys, naghilamos ako, maliligo ako kasi nantok ako. After namin kumain, yun, nag-measure kami. Tapos may maya konti.
Ayan, nainantok na ako. Tawa ako, nagilamos ako para hindi lang ako antukin. Ngayon maliligo ako. Dahil aalis na tayo, guys. Ay, kasagsagan ng kainitan. Sige lang kasi pag mamaya. Ay, nako. Lalo, naantok ako. Konting-konti muna na minuto. At tayo ay maliligo. Ay, yung mic ko nandito para sa kamay ko. So, ayun guys. Abangan nyo na lang yung paghanap natin ng kurtina. Medyo mahaba na itong vlog ko for today. Bawi lang ako sa inyo. Kaya pagpasensyahan nyo. Ngayon, makaka-content na tayo guys. And kahit papaano. So, lalabas tayo today. Abangan nyo na lang sa susunod ng mga vlogs. Thank you so much. God bless you all. Bye.